chapter 3, 22 and 23. Levitation chapter 3. Okay, sa ating mga Bible, yung mga baguhan pa, hindi pa masyadong madukit, tulungan natin sila na makita nila yung ating binabasa. Lamentation. Isaiah, Jeremiah. After Jeremiah, gitna siya ng Jeremiah at Ezekiel. Chapter 3, 22 and 23. Lamentations chapter 3, verses 22 and 23. Okay. So, sige, basahin natin verse 22 and 23. Ready, go. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Take note, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo manalangin, Ama naming Diyos, mapagpala, dakila at makapangyarihan, Diyos ng ni Jacob, Diyos ng Israel. Sa hapong ito, nagpapasalamat kami na muli aming maibigay ang kumpletong araw, kumpletong oras sa iyong harapan sa pasimula po ng taong ito, 2022, Panginoon. Salamat po na ikaw ay talagang fresh start for the new year. Fresh start for the new year. New means new beginning. New means fresh start. Alright? Pag sinabing new, mga kapatid, ibig sabihin fresh. Starting, beginning. Pag sinabi namang year, that means period of time. Period of time. So sana in this 2022, magkaroon tayo ng fresh start. Okay, sa ating pag-serve kay Lord. So question is, how to have a fresh start for a new year? How to have a fresh start for a new year? So there are 4 things na ating i-consider ngayong hapon. Paano tayo magkaroon ng fresh start for the new year? Okay? First of all, number 1, there are things na dapat natin. There are things. Alright. First, there are things we should release. Amen? In this new year, there are things we should take note, release. Hindi na tayo dapat matali. Okay? Philippians 3:13. Philippians 3:13. Anong sabi ni Apostle Paul? Philippians 3:13. Philippians 3:13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Anong sabi niya, brad? Christians, forgetting those things which are what? Behind, and reaching forth unto those things which are before. So sabi ni Paul, nilimot niya yan. Nilimot niya yung mga bagay na nasa likuran. Nilimot niya ang mga bagay na nakalipas. At inaabot niya ang mga bagay na nasa harapan. So hindi siya nagpapagapos sa past niya. Yung nakaraan ni Apostle Paul. Instead, he's looking forward. Kaya dapat ganun din po tayo. Ano ang mga bagay na dapat nating
i-release? Fleshly desire. Amen? Fleshly desire. Alam niyo ang ating laman, ang ating itong Adamic nature natin, gadiman ito. Lagi ito, mga kapatid, nag-dictate sa atin. At pag nagpaubaya tayo, nagpadala tayo, talagang talunan tayo at wala tayong magagawa sa Panginoon. Fleshly desire, always ito. There is always a constant battle between your spiritual, your Adamic nature and your old nature, or your old nature and your nature. Kaya that's why ilapit natin always sa Panginoon. Ang ating sarili ay mas malakas ang flesh, mas malakas ang hatak ng laman. Hello? Sa totoo lang, ayaw ng laman mo ngayon na magsimba ka. Sasabihin ng laman, tama na yun, naka-church ka na kanina, nakarinig ka na, okay na yun. Huwag ka na dapat bumalik sa hapon, yun yung laman natin. Yun yung nag-dictate sa atin. At kinakalaban ng laman ang spiritual. Kinakalaban ng laman ang sa Panginoon. Kaya dapat ngayong taong ito, mga kapatid, i-release na natin ang ating tinatawag na fleshly desire. Huwag natin pagbigyan ang ating fleshly desire. Ano pa? Ang dapat natin i-release? Foolishness. Hello, amen? Christian mo, pero ang lakas mong kumimbot. Ha? Bakit gano'n? Christian mo, pero ang lakas mong mag-tiktok. Hindi yan gawain ng tunay na Christian. Amen? Wala dapat Christiano nagtitiktok. At hindi tayo nagpapagapos sa mga bagay na yun. Dapat i-denounce na natin yan. Dapat i-give up na natin yan. Dapat isuko na natin yan sa Panginoon. Sapagkat hindi yan ikatutuwa ng Diyos, kapatid. Release! Kung ano yung mga kalukuhan mo last year, baguhin mo na yung sarili mo. Magpakatino ka na, magpakabuti ka na, at magpagamit ka na dapat sa Panginoon. Kung yung buhay mo dati 2021, pag-iwag-iwag ka, dapat ngayon hindi na. Bigyan mo naman ng tamang paglilingkod ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, dapat mag-graduate na tayo doon, magsawa na tayo doon. Kailan pa tayo titino? At kailan pa tayo magpapakatino? Amen, dear people? Huwag na tayo doon sa mga barkada. Napagsimba natin, walang foolishness. Foolishness. Ilulog mo ka. Sisirain ang Christian life mo. Wala na dapat yung people, lalo na Kristiyano. Kagabi may sinurpresa ako, although hindi pa man member. Visit lang ako. Kasi ilang linggo hindi naka-visit. Binisitahan ko. Malayo pa lang, nakita ko na. Kasi maliwanag ang tawag dito, yung ilaw ng kanilang kusina. Para bagong dito. Yung tatay. Tapos, hindi niya ako namalayan, palapit na. So, nung binato ko, Brad, nag-open sa akin yung misis niya. Pastor, ikaw pala. Pag-visit ko ako, talagang binumusta ko kayo. Kasi, mister mo, dito po, Pastor, nagbibihis. Nung nakita ko, yung pagpasok pa lang niya doon, galing sa banyo, pagpasok niya doon sa nila, kasi kusina, tapos dadaan, tapos papunta doon sa sala nila. Pag-iwang-iwang ba yung lakad? Parang iba ata yun ba? Medyo nagduda na ako. So, maya-maya, lumabas. Tapos, the beautiful eyes, sabi ko, wala na. Pastor, ganyan po. Opo, Brad. Pastor, pasensya na talaga, medyo nagkainom talaga ako. Kasi may mga parintis na pupunta dito kahapon at hindi ko natanggihan, Pastor, kaya pasensya na po, Pastor. Naintindihan natin kasi bagong Kristiyano pa, pero nag-claim siya na baptist daw doon sa Luzon area. Alam mo kapatid, madali lang po mag-claim na baptist. Kahit sino pwede
magsabi, baptist ako. Kahit sino pwede magsabi, Christian ako. Pero ang tunay, kapatid, may pagbabago bang buhay mo? Yun naman ang pinaka-focal point doon. Sabi ni Kristo, akin na. Anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. 2 Timothy chapter 2, verse 19. 2 Timothy chapter 2, verse number 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. And let everyone, take to this word, this phrase, let everyone that nameth, yung bawat isa na naghahayag ng pangalan ni Kristo, ay ano dapat gawin? Lumayo mula sa pagsalangsang. And let everyone that nameth the name of Christ depart from what? Iniquity. That's the true Christian. There should be a complete separation from the world. Makitaan tayo. Kaya sana po, ngayong 2022, dapat iba ng pagkakilala sa atin sa mundo. Iba ng pagkakilala sa atin ng ating mga dating barkada. Iwasan na po natin mga kapatid. Maliwanag ang Bible, at sasabi ang Bible, Titus 2:12, andyan din ang isang versikulo. Titus chapter 2, verse number 12. Titus 2:12, sa unahan lang. Teaching us, nagtuturo sa atin, upang, tanggihan, denying ungodliness. Tanggihan natin, i-deny natin ungodliness. Anong sunod? Worldliness. Sunod. Anong gawin natin dapat? We should live soberly, righteously, and godly in this what? Present world. Di ko sure kung sino kaya nag-video dito ng mga men. Baka meron pa. Quando, ta. Baka may mga humperdinck pa, mga eagle bird. Hello? Brad, ikaw na nakabato. Basi namin kanta mo rin, standing on the promises, pero dito, il mondo, pertima ka pa. Hindi ko alam, ikaw na nakakaalam na. Pero dapat hindi na tayo sumasali doon. Wala na tayo, graduate na tayo dapat doon. Sabi niya ba, we should live what? Godly, righteously, soberly, in this what? Present world. Napakaliwanag. I-release na natin yan. Christians, 22 dapat ibaon na natin. Pagputok doon, 2020, wala na. Pastor, ihataw ko na ito kasi 2022, magbabago na ako kaya, Pastor, itundo ko na ito. Tapos kanta. Kaya 2022, i-release ko na ito. Pang last trip ba? Itundo niya na kaya para 2022, wala na daw eh. Yan ba mga kapatid? Hindi po. False belief, i-release natin yan. Ano nga ba? Pag New Year daw, tatanong ka. Nagtanong ka ba? Kapag naglumpat ka. Para mag-ingat ba? Di ba may mga pamahiin na gano'n daw? Na kung gusto mong tumangkat, pag New Year, bago mag-New Year, o yung talagang pag alas 12, tanood ka para mag-stretch ka. False belief? Hello? Amen? Release mga kapatid. False teaching,
dapat i-release natin. Dapat din tayo doon. Dapat ang Kristiyano na mabatay po doon sa Bible. Okay. I-release na natin yan. In this 2022, sa pag-start natin, there must be things that we should release. Okay, pangalawa. Second thing, there are things we should pangalawa, not only we should release, but also we should retain. The word retain, i-maintain natin. I-maintain natin. Panghawakan natin. Huwag nating bitawan. Huwag nating i-reject. Huwag nating i-neglect. May mga bagay na dapat nating i-release. Sabi ni Paul, forgetting those things which are behind. But there are things that we should retain. At anong mga bagay ito na dapat nating i-retain? Okay? First, our foundation. Our foundation as Christian. Our foundation as Baptist. What is our foundation? Walang iba. The Word of God. The Bible. Amen? Ito dapat huwag tayong lalayo sa Bible. Huwag tayong bibitaw sa Bible. Sa salita ng Diyos, lahat na ating mga plano, ikonsulta sa Bible. Lahat na ating mga desisyon, ikonsulta natin sa Bible. Ang ating mga practices, ating mga paniniwala, dapat nakabase sa Bible. Hello? Hindi sa mga sabi-sabi, hindi sa tradisyon, hindi kung ano-ano pang mga bagay dyan. But it must be based upon the Bible. What the Bible says, tayo dapat. Dapat, andyan ba sa Bible? Kung wala, wala. Kaya Christmas, meron ba kung isang verse sa Bible na dapat natin i-celebrate ang Christmas kung mag-Christmas tayo? Give me a verse sa Bible. Kaya minsan, tutuunin yung mga Kristiyano, yung mga Muslim. Bakit wala silang Pasko? Kasi hindi man tinuro ni Muhammad. Wala man tinuro sa Quran. Kaya wala silang Pasko. Ang Christian, wala sa Bible, dati Christmas. Tanungin mo, may bersikulo ba sa Bible na utos ni Kristo na mag-celebrate ng Christmas? Wala naman. Pero maraming mga Kristiyano, Christmas party. Sige, ng Christmas. Kaya sa atin dito, di ko lang naituro, pero wala tayong Christmas light, wala tayong Christmas tree dito na decoration. Higit lalo, wala tayong Santa Claus. Kahit magpunta kayo sa bahay, wala akong Christmas decor doon. But we can celebrate in so many ways. So, winning tayo, magbigay tayo. Pero yung pag-celebrate kagaya sa mundo, na ganong celebration, hindi. Kasi pagan practice na yan, kapatid. Okay? Pastor, na-celebrate ba tayo ng Easter Sunday? Wala naman sa Bible Easter Sunday. Mundo na resurrect si Jesus Christ, meron pang Easter egg. Ano ba pinalaman ng Easter egg doon sa resurrection ni Jesus Christ? Pastor, meron bang Halloween? Wala sa Bible. In fact, that is satanic practice, satanic event. Yung Halloween, that is between October 31 at November 1. And that is gathering of mga evil spirit. Di tayo mag-Halloween. Di tayo mag-greet, Happy Halloween, Happy Halloween. Happy Halloween ka na. Wala tayo na-celebrate ng wala tayo na-celebrate ng All Souls Day, All Saints Day. Kasi wala yan sa Bible. Hindi inutos sa Bible mag-celebrate tayo ng All Souls Day. Hindi inutos sa Bible, meron tayong 7 sayings. Basta wala taga-city palabras. Unang pulong, ikaduhang pulong. Hindi ko galing ma-memorize yung 7 sayings. Dapat klaro tayo. Amen? Kung wala sa Bible, wala. Hindi natin yung practice. Kung may utos sa Bible, then sundin natin. Ganun lang kasimple. What the Bible says. Bible should be our foundation. Wala tayong iba. Pinagkukunan ng ating pananampalataya, kapatid, kundi the Word of God. So it must be based upon the strong foundation. The Bible stand. Sabi ng song natin, the Bible stand. No? Kahit ang iba yan stumble o tumble, but it will firmly stand
Okay? Our foundation, i-retain natin yan. Dapat kilala tayo, maging matag tayo, mabrand tayo ng mga tao na naniniwala sa Bible at sa Bible lamang namumuhay, kapatid. We should retain our foundation. Our foundation should be the Word of God. The Word of God. Okay, next, we should retain our second should be our focus. Our focus. This 2022, sana di tayo ma-divert. Sana di tayo malihis, kapatid, ang ating focus. Ang ating focus, walang iba pa rin ang Panginoon. Hindi dapat mag-divert sa pag-aaral. Hindi dapat ma-divert sa ating trabaho. Hindi tayo dapat ma-divert sa ating career o anumang bagay diyan. Dapat si Kristo, pinaka-preeminence, pinaka-supreme sa ating mga plano at ating buhay. Amen? Don't allow na ma-derail ka. Mawala ka sa focus. What is our focus? To give glory to God. Yan ang ating ultimate purpose, to give glory to God. Bigyan natin siya ng kalwalhatian. That should be our focus, our main focus. Always give glory to God. Always give the glory, the credit, the honor to God. Hindi sa ating pamilya. Okay, sa ating church, dapat sa pagmaitaas natin, ma-lift up sa ating church, must be the Lord. Ang makita sa ating sarili, hindi tayo, but si Lord. Amen? Sa ating trabaho, hindi tayo ang sisikat, hindi tayo dapat ang bida, but ang Panginoon. O sa ating negosyo, dapat hindi tayo ang bida, kundi ang Panginoon. That should be our focus. Lagay natin sa isip. Always exalt the name of Christ. That should be our focus. That should be our focus this 2022. Alright. Ano pa? We should retain our foundation. We should retain our focus, which is the Lord Jesus Christ, and we should retain our fire. Our fire. What is that? Yung fire means ating rekindle ba? Yung ating init, ang ating pagiging masigasig. Dapat maritin yung fire, yung init, yung alak. Oh? Sa anong parang, Pastor? To serve God. Ano pa ang dapat natin, ang ating focus? To win the lost. Amen? Yun dapat. Yung iba, kakalungkot. First Sunday pa lang, absent na. Last Sunday, absent. Last Sunday ng 2021, absent. Tapos, pagka first Sunday pa naman ng taon, wala pa nang isip na, Sunday ngayon. Priority ko ang Panginoon Diyos. Sunday ngayon, dapat nasa church ako. Wala na, normal na. Kakalungkot, may mga membrong ganon. Mga klaseng Kristiyano ganon, walang pakialam. Kakalungkot. Walang priority sa buhay. Walang halaga sa buhay nila. Ang paglilito. Ano wonder? Anong klaseng buhay meron? Fire! Fire! Mainit tayo sa ibang bagay. Mainit, masigasin tayo doon sa mga trabaho natin, kung anong mga klase pang ginagawa natin. But when it comes to the Lord, napakalamig natin. Unfair sa Panginoon. Gi-provide yung needs, no? Gi-proteksyonan ka ni Lord. But when it comes sa ating paglilingkod sa Kanya, malamig na malamig tayo. Wala tayong init doon. Kahit sa pagdala ng kaluluwa, pag-akay ng mga unsaved people, wala man lang tayong ka-desire sa ating puso. Napaka-unfair sa Panginoon na nagligtas sa atin. Mainit tayo, masigasig tayo sa ibang bagay. Active tayo sa ibang bagay.
Pero pagdating sa Panginoon, pagdating sa mga espiritual na bagay, napakalamig natin. Hindi maganda ang ating accomplishment. Hindi maganda ang ating performance. Kristiyano, i-evaluate mo sarili mo. 2022 na, mabago ka na. Let's retain the fire. Let's retain the fire. Hingin natin ang init ulit galing sa Panginoon. At pagsisihan natin kung saan man tayo nagkulang. There are things that we should retain. There are things that we should release. Amen. Third, not only this fresh start for the new year, there are things we should release, there are things we should retain, but also there are things we should. Third, we should what? Rebuild. Take note that. There are things that we should rebuild. Dapat nating i-rebuild. Ano po yan? First, we should rebuild a proper priority. Proper priority. Pag sinabing proper priority, dapat walang iba ang Panginoon. Amen, Christian? Huwag mong gawing optional ang Diyos. Huwag mong gawing optional ang pagsisimba. Huwag mong gawing optional ang pagbibigay sa Panginoon. That is, it must be our priority as Christians. Dapat huwag mong tanungin ang sarili mo, ako ba'y magsisimba o hindi? Ako ba'y magbibigay sa Diyos o hindi? Hindi. Dapat gawin mo yan sapagkat yan ang utos ng Diyos. Proper priority. Kakalungkot mga tao, mga Kristiyano, walang alam kung ano ang proper priority. At kung may bagay man na na-prioritize nila, hindi yung sa Kanya, hindi yung para sa Panginoon. Mostly, secular ang napaprioritize. Pag mahal mo ang Diyos, dapat babalik ka. Sinabi ko kanina umaga, dapat ibukada, opening Sunday ng 2022, dapat huwag mong hayaan na absent ka naman sa hapon. 2021, ganoon ka. Pagdating 2022, ganoon pa rin ang ugali mo. Amen? Amen. Kontento ka na, magsimba ng umaga, wala na sa hapon. Ang biyaya ng Diyos, lubos-lubos, 2021, tapos ganoon ang performance mo 2022, ganoon pa rin. Tingnan mo, may mga membro na naman, wala nakabalik sa hapon. Kahit sabihan mo, balik tayo mga kapatid. Bigyan natin yung ating oras sa Panginoon. May mga absent pa rin. May mga absent sa umaga, hanggang ngayon, wala pa rin. O kung ito na lang. Kung ang ugali ng Diyos kagaya sa atin, iwan ko ba? Na madali tayong, amen? Kulang ng pasensya. Kung minsan, pinaabuso natin ang pasensya at ang pag-ibig ng Diyos. Proper priority. Dapat sandi automatic yan sa Panginoon. Dapat ang sandi ilaan yan sa Panginoon Diyos. Hindi mo ang tao may proper priority. Hindi ipagpalit ang Sunday sa birthday party. Hindi ipagpalit ang Sunday sa dagat. Hindi ipagpalit ang Sunday sa binyag o whatever yan. Mga bagay. Because his priority is to serve the Lord. Yun ang tunay na Kristiyano.
you say, God is good, yes, we cannot question the goodness of God. But the question is, are you good to God? Are you good to God? Napakabait ng Diyos, yes, totoo po yan. Pero ang tanong, mabuti ka ba sa Diyos? Mabait ka ba sa Diyos? Eh ngayon, ang piling pa lang ng maraming mga men, absent, late. Huwag tayong ugali na laging late. 2021, late ka magdating sa Sunday School. 2022, imbukada. Kung meron tayo nga pamahiin sa mga Katoliko pa tayo, dapat imbukada, uuna ka. Imbukada ng taon, dapat early ka, para buong taon magiging early ka. Imbukada ng taon, dapat meron ka ng binta. Parang gano'n, ng mga pamahiin. Pero wala naman tayo doon. Pero napakaganda yung pasimulan pa natin. Lord, gusto ko maging maaga sa church. Ayaw ko maging late, na maging history 2022. First Sunday late ako nagdating. Ginagawa mo na rin yan last year. Wala ka ba lang gagawin, i-improve ang sarili mo sa 2022? Amen. Proper priority. This 2022 mga kapatid, dapat wala na. Hindi na dapat i-question natin kung sino ang priority natin. Dapat alam na natin yan, nakatatak na yan sa atin. Love the Lord thy God with all thy might, with all thy strength, with all thy heart. This is the first commandment. Amen? Mahalin mo ang Diyos. Ibigin mo siya sa buong puso, sa buong kaluluwa, sa buong lakas mo. Utos ng Diyos, mahalin natin siya. Ngayon, sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, hindi mo nga siya ma-prioritize. We are hypocrite. Proper priority. Proper priority. We need to reveal our proper priority. Dapat di tayo magbalik lang dahil may Lord's Supper. Di tayo magbalik dahil Thanksgiving. Amen, Christians? Magkumpleto tayo sa araw sapagkat yan ang expect the Lord mula sa atin. Walang sasabihin natin, Thanksgiving is special Sunday. No. Every Sunday, all Sunday is special to God. Huwag natin i-categorize, huwag natin i-classify. Ang araw, every Sunday is special before the eyes of the Lord. Proper priority. What else na dapat nating i-revive o dapat nating i-reveal? Not only our proper priority, but also personal purity. Hello, amen? Personal purity. Maybe pure ka outside, pero church, kumusta ang isip mo? Masabi mo kaya na pure ang isip mo? Dapat mag-start sa atin puso. Dapat individual tayo. Magkaroon tayo ng personal purity. Our mind should be pure. Our heart should be pure. Our thoughts should be pure. Dapat wala sa atin ang inggitan. Dapat hindi tayo hindi tayo natutuwa pag bumagsak ang isang kasama natin. Sa halip tayo nalulungkot pag meron tayong kasamang nababagsak at tayo may natutuwa pag may kapatiran tayong inaangat. Hindi na naghahangat tayo na ibagsak. Hindi tayo dapat mainggit kung mayroong pinagpala ng Diyos. Kung mayroong pinagpala ng kapatiran, dapat matuwa tayo. Amen, Lord, give-bless mo si Brad. Amen, Lord, give-bless mo si kapatid. Si sister, salamat, Lord, nagkaroon ng business. Dapat gano'n yung mindset natin. Hindi na, mayroon na sa umpisa. May bangyapo na, dugay-dugay na, maputo, nagyapo na.
May yapo na. Alisin natin yung ganong mindset. You know, amen? Hindi dapat gano'n. Sa halip, tulungan natin, ipag-pray natin. Personal purity. Napaka-importante, napaka-essential. Sabi ko, hindi tayo pagpapalain ni Lord kung meron sa ating puso. Hanggat andyan niya sa ating puso yung mga bagay na hindi maganda. Mga bagay, kapatid, na marurumi sa ating puso. Ating isipan. Inggit, hatred. What is that? Jealousy. Ano pa mga bagay dyan? No. We cannot expect that the Lord will bless us. There are things we should rebuild. There are things that we should rebuild. Dapat sa labas, in and out, dapat pure tayo. Hindi na Christian lang tayo, ang itsura mo, Christian lang ang forma mo pag Sunday. Samantala paglabas mo, wala na. Wala kang kaibahan doon sa mga unbeliever. Para kang kamilyon. Alam yung kamilyon? Pag nakatapak ng green, magiging green yung kulay niya. Pag nagiging brown yung natapakan niya, napuntahan niya doon, nagiging brown din siya. Pag nagiging itim yung napuntahan niya, nagiging itim siya. Di mo na makilala. Saan na yun? Kasi nag-blend siya. Nag-camouflage siya. Mga tao, mga Christian na kamilyon. Dapat mga Christianong kamilyon. Dapat meron tayong separation. Baptist ka dito, baptist ka din sa labas. Baptist ka sa bahay mo, baptist ka rin sa trabahuan mo. Hindi baptist ka sa bahay mo, baptist ka sa church, pero unbeliever ka sa eskwelahan mo. Kasi kung ano sinasabi nila, yun din sinasabi mo. Kung ano yung kilos nila, yun din ang kilos mo. Hello, amen? Anong style ng buhok nila? Ganun din. Ang matinong babae, isang pera ng aritos. Amen, mga babae? Amen. Ang normal, isang pares lang. Left and right. Hindi pwedeng apat. Dalawa lang ginawa ni Lord na talinga mo. Bakit apat yung aritos mo? Dapat apat din ang talinga. Bakit? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Dubli-dubli yung aritos mo. Na ito, pino-pino dito. Apat, lima. Ito. Tingnan mo, parang ano na. Parang lisa. May anak ng kapitbahay namin. Magandang babae nung maliit pa. Ngayon na nag-teenager na, natumboy naman. E ngayon, meron ko siya dito. Tapos dito, tinusok niya. Dito, ilagyan niya. Dito. Ulang na lang, dilaw. Hindi yan mga tao matitino. Hello, amen? Amen. Mga tao yan ang kulang sa pansin. Yung mga taong kaispiyan. Personal purity. Another thing na dapat natin i-reveal. Not only our proper priority, our personal purity, but also our proper proper what? Participation. Participation. What is that? Slash our involvement. Dapat i-reveal natin. Pag meron tayong mga project sa church, dapat sama-sama tayo. Amen, Christians? First fruit, sama-sama tayo ng church project. Hindi yung iba na nag-participate, samantala ikaw, o titingin-tingin ka lang, ay, okay na pala, ay, may atip na pala, ay, may bintana na pala. Oh, sige ka lang ganun, hanggang doon ka lang. Hindi na po. Ano mang project sa simbahan natin, dapat nandun tayo, hindi lang isa, dalawa, tatlo ng mga
Tingnan nyo, malaki bang kulang yan? Malaking pera pa kailangan yan sa ating project, sa ating building. Isa natin kukunin yan. Ay, Pastor, madali lang yan. Malapit na ang eleksyon. Hello, amen? Hindi yan, kapatid. Hindi yan biblical. Hindi dapat tayo magsulisit sa mga politician. Hello, amen? May Diyos tayo. Doon tayo hihingi sa Kanya. At siya magbibigay. Hindi tayo lalapit kay Mayor Wina. Hindi tayo lalapit doon sa Gobernador Tamayo. O sige, Pastor. Ako mapafinishin niya yung third floor niyo, pero ilagay yung pangalan ko dyan, ha? O, paya kayo. This building is through the effort of Governor John Tamayo. Napakalaking pangalan dyan. John Tamayo. Papasok ng mga bisita, si Gopar. Kanya pala ito dito. Building para siyang pinatayo dito. Kita mo yan? Sa halip na si Lord ang itaas, wala na, si Gop na. Gusto niyo yung ganyan? Bakit? Amen? Binigyan tayo ni Lord ng ganitong building na walang politician. Ano pa yan? Sapagkat ang gusto ni Lord, ikaw at ako, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Kahit mga simple lang yung ating anak buhay. Kahit kunti lang yung ating anak buhay, kapatid, pero ang gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, ikaw at ako, mag-ambag-ambag tayo, mag-participate tayo sa gawain ng Diyos. That's one thing that we should reveal, our participation. I thank God, kunti na lang yung aming commitment ni Ma'am Vic. Wala mga kaming income talaga, purely, aasa na kami sa offering. At salamat ang Panginoong Diyos na nag-provide. Aking commitment, kunti na lang. Kay Ma'am Vic, kunti na lang. At masabi ko, Lord, salamat. Before mag-expire ng April, kasi April tayo nag-commit. Last year, last 2 years, si Pastor Pusari. Praise God. By the grace of God, ma-fulfill. Ikaw, kumusta? Natapos na lang yung 1 year, yung iba, never piso. Ni piso, hindi pa naka-start sa kanilang commitment. 500, 1,000, kahit piso, wala. Hindi ka niyan nag-commit ka doon, pirma-pirma ka doon. Tapos hanggang papel lang pala. Hindi mo giseryoso yung commitment mo sa Panginoon. Sign up ka doon sa papel. This is my first commitment to the Lord. And then, wala kang... Amen. Hello? Sisingilin ka ng Panginoon. Marunong maningil ang Panginoon. Sabi niya, with the vow is a vow, deeper than to pay. Tandaan natin yung kapatid. Involvement. Let's participate. Mga activities sa church, mga projects sa church, mga ministry sa church, participate tayo sa gawain ng Diyos. Lahat tayo, dilagay ka ng Diyos dito, Brad, sapagkat meron kang tungkulin, meron kang part, meron kang responsibility na dapat mong suportahan ang iyong lokal na iglesia. Sino po ba gagamitin ng Diyos para sa kanyang lokal na iglesia? Walang iba, tayo ng mga members. Amen? Hindi yung outsider, tayo. Tayo mismo. So there are things that we should reveal. Our proper priority, our personal priority, and our proper participation. Alam mo, ibang pakiramdam yung nag-participate kaysa wala. Totoo kapatid yung pag-rejoice mo. Lord, thank you. Wow! Mapawaw ka kapatid. Lalo na pag ikaw, nandun, binigay mo yung financial mo, nagbigay ka pa ng lakas mo, tapos makita mo kung anong nagawa ng Panginoong Diyos, at ginamit tayo ng Diyos. Wow! Iba yung pakiramdam. In this new year, sikapin natin, magkaroon tayo ng proper priority. And fourth, amen?
other things. There are things we should release. There are things we should retain. There are things that we should rebel. And fourth and last, there are things we should remember. Anong mga bagay na dapat natin tandaan? First, remember, we're all what? Pilgrims. Lahat tayo pastors lang. Lahat tayo nag-journey lang. Lahat tayo dito, kapatid, strangers lamang sa mundo. Remember that. Yung buhay mo ngayon, someday magiging history ka na lang. Yung laging pasaway mo, someday magiging history ka na lang ang buhay mo. Kaya napakainam sana kung ang buhay natin magiging encouragement sa iba. Sabi ng Bible, Brad, and Enoch walked with God. By faith, Abel, by faith, Enoch, by faith, Sarah, by faith, Abraham. Ito yung mga tao na listed sa book of Fame. Heroes of faith, ito yung mga tao. Napakaganda. Pero mga tao din na is not worth to remember. We're all be pilgrims. Christians, hindi tayo forever buhay. Hindi ka forever buhay. Ako, tayong lahat, hindi natin alam 2022 ano mangyari sa atin. May malagas ba sa atin? May mabawas ba sa atin? Sino sa atin? Hindi natin alam. Hindi ko pwedeng hulaan, Brad. Kaya dapat gawin natin ang nararapat para sa Diyos. Remember, James 4:14, maliwanag ang Bible. Sabi ng Bible, James chapter 4, verse 14. James chapter 4, verse 14. Verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for what? A little time, and then vanisheth away. Ano bang buhay? Hindi natin alam ano ang mangyayari sa kinabukasan. Sapagkat ano bang iyong buhay? Sabi ng Biblia, ito ay parang isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahon. Take note, kaunting panahon. At pagkatapos ay naglalaho. Vanisheth away. Ganun kaiksi, kapatid, ang ating buhay. Since maiksi ang ating buhay, maximize natin ito. Gawin natin yung tama, gawin natin yung nararapat. Gawin natin yung mga bagay na ikadulugod ng Diyos sa ating buhay. Hello, amen? Life is short. Sabi doon, ang real life, ang joyful life, a successful life is a life spent well with God. Ang buhay daw, Brad, na tama, meaningful, ay yung buhay na talagang i-spend mo para kay Lord. Magkaroon ng significant ang buhay mo kapag ka ang buhay mo, Brad, naging bahagi ang Diyos sa buhay mo. Pag naparangalan mo ang Diyos, pag napuri mo ang Diyos sa buhay mo, yun yung worth living life. Diba? What else? Dapat natin tandaan. Not just we're all pilgrims, but another thing, we're all be judged. Dadaan tayo at hahatulan tayo. Hebrews 9:27, Hebrews 9:27. Maliwanag ang Bible. Hebrews chapter number 9,
Hebrews chapter number 9. Hebrews chapter 9. 27, and it is appointed, and as it is appointed unto men, once, take note, once to die, minsan mamatay, but after this, what? The judgment. The judgment. Church, by Judgment Day, lahat tayong haharap doon sa Bema Judgment someday ng Panginoong Diyos. At lahat tayo, hindi tayo maka-escape, evaluate ni Lord ang ating pinagagawa dito sa mundo. Sabi ng Bible, bibigyan ng reward ang mga deserving na bibigyan ng reward. But someday, batang iba, mapapahiya. Sapagkat hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at yung chance na binigay ng Diyos sa kanila. We should remember. We should remember. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos, take note, we are dead to sin. Niredeem na tayo ng Diyos. Niligtas na tayo ni Lord. He redeemed us from sin. Redeemed. Eh sabi ni Paul, dito, mga kapatid, anong sabi niya? Philippians 2:20. Philippians chapter 2, verse number 20. Hindi ito. Yung sinabi ni Paul, I am crucified. Galatians 2:20. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Ang sabi ba niya? Yet not I, but Christ liveth in me. But the life which I now live in the flesh, I live by the faith of God, by the faith of the Son of God, who loved me, and what? Gave Himself for me. Third and last, amen? We're all be judged, we're all pilgrims, and life is long. Hello? Is life long? No. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time. Tandaan mo, Christian. Tandaan mo, maiksi lang po ang buhay. Amen yan, people? Huwag kayong magano dyan. Makinig kayo, makinig. Huwag yung isipin, exempted kayo. Pastor, yung people pa man ako. Pastor, bata pa ako. Huwag na magsabi na ganyan. Punta ka sa simenteryo, maraming ano doon. Life is short. Since life is short, huwag pa natin paikliin. Hello, amen? There are things we should remember. There are things we should remember. Deuteronomy chapter 8, verse number 18. Pinalahanan ng Diyos ang bansang Israel. Tingnan niyo po. Deuteronomy chapter number 8, verse 18.
Deuteronomy chapter number 8. Chapter number 8. Chapter number 8. Let me begin verse number 10. When thou hast eaten and art full, when thou shalt bless the Lord thy God for the good land which hath given thee. Nung ikay nakakain at nabusog at pinagpala ng Diyos at ang iyong lupa, binigay sa iyo. Ang verse 11 nagsabi, there's a warning. Beware. Mag-ingat ka. Beware that thou forget not the Lord thy God. Tandaan mo, huwag mong kalimutan ng Diyos. In not keeping His commandments and His judgment and His statutes, which I command thee this day. Verse 12, lest when thou hast eaten and art full, nabusog ka, and hast built goodly houses, nakapagtayo ng magandang bahay, at nakatira doon, and dwelt therein. 13, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that hast is multiplied. Ano nangyari? Verse 14. Then thine heart be lifted up. Nagbalaki ka, nagmataas ka, ang iyong puso. And thou forget the Lord thy God, nakalimutan mo ng Diyos, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Ito yung ugali ng mga Israelite, madaling makalimot. Ano sabi ng verse 15? Who lead thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions, and drought where there was no water, or brought thee forth water out of the rock. Ayun po, kung nandun sa wilderness, sa parang, na kung saan meron ang daming mga serpents. Tapos, nagkaroon ng tagtuyod. At wala kayong mainom na tubig. Nagkaroon ng tubig mula sa bato. Verse 16, Hopiti, kung saan pinakain ka in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, hindi nila alam ano yung manna, that He might humble thee, and that He might prove thee to do thee good at thy latter end. And verse number 17, and thou say in thine heart, my power, and thy might of mine hand hath gotten me this way. So, baling nagsalita ka, galing ito sa iyo, dahil ito sa kapangyarihan mo, dahil ito, tinatamasa mo ito dahil sa iyong lakas. Sabi ng mga tao. But ano sabi ni Lord, verse 18, but thou shalt. Amen? Anong ginamit ni Lord? But thou shalt remember the Lord thy God. For what? For it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Amen? Church, kung i-bless kayo this 2022, tandaan mo ang Panginoon. Siya ang nagbigay. Siya ang nag-allow. At galing sa lahat yan ang mga bagay na yan. Kaya wala tayong karapatan na magmalaki. Wala. Ni kunti. Wala tayong dapat angkinin. Galing lahat sa Diyos. Bahay natin, sasakyan natin, trabaho natin, income natin, lakas natin, buhay natin, kaligtasan natin, lahat galing sa Diyos. At zero tayo. Kaya sino tayo na magmalaki? Sino tayo na magmataas? But thou shalt remember the Lord. For what? For it is He that giveth thee power to get wealth. Every day, remind mo yung sarili mo. Pagising mo sa umaga, Lord, turuan mo ako na nabuhay ako sa biyaya ng Panginoon. Ang nabuhay sa atin dahil biyaya ng Panginoon. Kalungkoy sa Diyos, grasya sa Diyos, pamor sa Diyos. Kung nga nabuhin ta, hindi tungkol kung anong kita. Hindi tungkol sa atong abilidad, sa alam kung ano pa na madiskarte. Hindi.
Pabor lang ang kaluoy sa Diyos. Kaya why tayo pahambog din. Kaya why na Brad, zero kita atubangan sa Diyos. Tandaan natin na. So dapat lang, anuman grasya sa Ginoo mo, atong ibalik sa iya. Anuman mga blessing, pabor, ihatag sa Ginoo, atong gid siya. Tagaan parte, ay galing na, halina sa Ginoo. Remember the Lord. This New Year, remember the Lord. Siya tananda, we are on pilgrims. We're all be judged someday in heaven. I-judge kita sa Ginoo. At tandaan natin, Brad. Okay? Tandaan natin, permi. Lipot lang kabuhi. Lipot lang kabuhi na dress kalimutan. Ang una namin, kaya dito mangita kontra. Magpadamo ka, Brad. Abyan. Hindi kayo magpadamo ka kontra. Nalayan siya ng tao na mo kontra. Hello? Nalayan na. Dapat padamo kontra, abyan. Mga amigo, mga amiga, mga friend. Sila nga mag-build ka sa tulay, hindi division. Naghimot ang tulay. Ano ang tulay? Ang purpose. Alin diri, makatabok ka dito. Ang taga dito, makatabok, palakad diri. Hindi na mag-create ka division. Mag-create ka division. Hindi na palabagan mo. Hindi mo sila. Galit ko mapatay sila. O sige kayo mo division. Ato tulay, i-connect na ito ang bawat isa. Hindi naman kita na, may mga tao maguro nga, na di mo uyon, itsura pa lang, na di mo uyon. Ito na, pasinsyawan mo lang eh. Karon 2022, karang dili mo close sa 2021, amo nang i-close mo. Hindi kay i-close mo 2021, amo nang gapon 2022, karain. Magbago ka naman. Amen? Amo man sa mga men, kinsa ba dito na ako close diri? Kini naman 2022, mag-goal ka 5 katao. Hindi 5 katao. Kung men ka, 5 ka men. Kung nanay ka, 5 ka nanay. Hindi talagsa ko lang magkumusta. Hindi talagsa ko lang istorya. Sino ay yan? Ilista mo na. Hello? Di ba ka namin nahando? Muna ni, gusto ko makabisado ko pa siya. Gusto ko pa ni si Brad, makilala ko siya. Hindi si Brad Patricio, hindi po siya nabili. Hindi ako din ano mo ni. BFF ko ni siya. Di ba ka namin, kung makilala ka. Brad, umpisa mo na, Brother Michael, Di ba? Mag-goal ka, Lord, tagay ko. Mag-goal ka, Lord, this year, tagay ko 10 person nga mga bago pumamit nga mahimo ko nga friend. Ako gagawin ko, Lord, karon 2020, tagay ko mga bagong person, masunwinig ko, madala ko sa church, and then, Lord, maklose ko. May na ako, God. Ikaw, kumusta? Hindi ko sila. Patay. Hindi sila. Pag ako na ugali mo, panunungay ka din. Agyan, pag napatay ka, hindi makumpanyar sa imo. Suluhon ka sa pamilya mo. Hindi. Amen. Mga young people dito, grupo-grupo ba? I-stop nyo ng grupo-grupo ninyo. May mga bago dito. Dapat dito sila fit-fit, hindi kayo mag-create ng grupo. Ano kayo? Anong grupo ninyo? Rainbow? We are the Spice Girls! Spice Girls ba? Sabagay, mga itsura ng Spice na lang. Luita, Agos, Bombay. Kapatid, huwag mong ikulong yung sarili mo sa isang tao, sa isang grupo lang. Hindi, why not ano mo? Dapat friend ko siya, friend mo ito, friend mo lahat. In the first place, lahat tayo Kristiyano. In the first place, pareho tayong child of God. Bakit mo, i-close, ilimit mo lang sa Kanya. Dito ka lang lagi, dito ka lang. Umiikot ang mundo mo sa Kanya lang. Napakapangit yun. Lahat friend natin. Hindi ka pa kumusta ka tayo. Hindi ka na kumusta. Hindi. Para wala pa na finance sa utang, sige, kumusta ka na, ako na.
Di ba happy, brad? Maganda ba simulan natin ang bagong taon na positibo tayo? Positibo ating puso, ating isip. Wow, napakaganda. And I believe makatulong tayo ng mahimbing na pati. Wow, salamat kayo. Na-meet ko si Brad, salamat sa church, salamat sa mga reminders. And Lord, gusto ko po mag-start. Gusto ko, Lord, mag-start New Year, the fresh start. Fresh. Oh, di ba napakasarap? Oh, na meron tayong panimula. Binigyan tayo ni Lord ng opportunity. Maka-start tayo. Tamang pag-start. Right mindset. Proper outlook sa buhay. Positibo tayo sa buhay. Alisin natin yung mga negative. Hindi ko yan kaya. Mahirap. Alisin natin yan. Sabihin natin, Lord, by your grace, kaya ko ito. Lord, by your help, kaya ko ito, Lord. Dapat ganun ang ating mindset. Hindi din puro negative. Ay, naku, mahirap, pastor. Ay, pastor, suntok sa buwan yan, pastor. Mula kayong kasinso, baka munang isip ang perdi. Puro ka negative. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. May Diyos ka ba? Iba ka sa believer, may Kristo ka. Amo na naganatang sa puso. This year, Lord, i-double mo. Lord, i-bless ako. Hindi imposible ang blessing mag-abot sa ako. Amen? Every head bowed, every eye closed. Let's pray. Father God, once again, Lord, thank you so much this day. Thank you sa imong pulong. Thank you sa mga reminders once again. Tani, Lord, bunigan mo kami. Hindi kami dapat ma-offend.